It's for our own benefit. Let's move to the next slide in Ephesians chapter 6, verse 10. A final word, matod pa, be strong in the Lord and in His mighty power. In the King James Version, be strong in the Lord and in the power of His might. Maurag yapon siya. So, dasig ta ni Lord nga maglig-on jud ta des Ginoo. Kay kung dili ta lig-os Ginoo, apildi kita sa yawa. Apildi jud ta sa yawa. Kay ang yawa makibatok na to, makig-away na to, mo kuan na to, mo pahuyang na to, mo paluyang na to. So kung dili ta lig-os Ginoo, pildi jud ta. O kung mapildi ta, dili ta malang puso, dili ta malipayon, dili ta malinawon, o ang impierno gangangan na daan para sa iyang biktima. So, munang ingon ni Lord, be strong in the Lord and in the power of His might. Let's proceed to the next one. So, why we need to be strong in the Lord and in His mighty power? Because our strength as human being is not going strong. Ang atong kusog isip tao dili magkalig-on. Diba? Magkaluya man ta. It's going weak as we grow. Kung magkatigulang ta, magkaluya ta. Oh, di ba? Maudyo na sa atong lawas nga gihimo sa Ginoo pinaagi sa yuta. Dili ta magkalig-on as long as we grow, gakaluya ta. Apan kung naatag des Ginoo na ay dako nga pabor. So our strength, why we need to be strong in the Lord and in His mighty power? Because our strength as human being is not going strong. It's going weak as we grow. However, if we are strong in the Lord, our strength is going stronger because His mighty power is moving in us to win and not be defeated. He gives power to the faint and He increases the strength. Mojo na, human as we are really nothing. Sa itong pagkatawahan nun, wala jud tayo. Wala jud ta. Wala kita ka-power. And kung dili na to amahan ang Dios, luoy jud ta kung atakihon na ta sa yawa nga mo'y amahan na ning kalibutana. So, we become stronger as we have the Lord in our lives. Kung natin Ginoo sa itong kinabuhi. Because He is the one giving us strength. Strength nga diin, amazing nga strength. Kay bulungan nga, kusog. Let's proceed to the next one. So Isaiah chapter 40 verse 29 to 31. He gives power to the weak and strength to the powerless. Diba? Sugot tag sa dili, maluya majud ta kung di na ta kakaon. Maluya ta kung dili na no batong ginawa. Diba? Pero yung si Lord, He gives power to the weak and strength to the powerless. Sa diyang gilakag na si Elijah sa mga kining isugo ni King Ahab o ni Jezebel. Wala na siya kaon, luya na kay siya. Ningon na si Elijah, napatyan na lang ko, Lord. And then, sa ikaluya, nakatulog siya. Pagkatulog niya, gibukaw siya ni Lord, kay gitagaan siya pagkaon. Giluto. Sa ibabaw sa patuinit pa. Why? So to He gives power to the weak and strength to the powerless. God will do something to amaze us as we are still connected with the Lord. Kung konektado pa ta ni Lord, labi na close pagid ta. Diba? Sa kanang wiring. Kung naanay, kuan ana, kining na kuan sa ilaga, hugka na o sa sounds pati halaka mo, kusog, mo palo, mo hinay, kaya ang iyang wire connection di ay, dili na siya fully connected na anay na nga kuan. So, unsay pasabutan ng ni abota? Kung atong relasyon sa Ginoo, dili na fully connected, dahil hugka-hugka na. Kay na ay nakakutkot, diba gikutkot sa ito, nakutkot ng evil spirit para gid hinahinay tag-disconnect sa Ginoo para mapalong na atong connection. Muna nga, delikado. But ingon si Lord, He gives power to the weak. Kung naay mga inganang problema sa atong sound system, naay technician nga mo fix ana or bisag di ka technician kung kabalo ka ma-fix na siya.
So kung maka-fix ang mga na ay ma-fix nga butang ning kalibutan na ma-fix pud ni Lord ang atong espirituhanon nga aspeto. And how can he fix kung dili ta kanang kuan sa iyaha, dool sa iyaha. Dili ta kay di ba? Kung naidaot kung wala kay kailang technician no, di pa kakabaludigin na ma-fix. Pero na kay kaila, niya imong kontakon ng kaila o willing pud imong kaila, ma-fix gid siya. So it needs connection, it needs response and action para ma-connect, ma-reconnect ang dapat i-reconnect. So it gives power to the weak and strength to the powerless. Even youths will become weak and tired. Bisan patanon luyahan man gani sila. How much more kitang tigulang na. Diba? Kadumdum ko sa game sa dito sa reception sa kasal. O dili ay sa kanang dito sa silver wedding anniversary. Na ang mga couple gipagkuan na prize. So, ang uban nga kung ipagtuko head, shoulder, and knees, and toes, okay na kung head ug shoulder, pagabot na sa knees ug toes, muana na jud ka. Niya katong mga senior citizen, atong mga nanay-arthritis, di naging-intawon pa kaabot, o dako kaging mga tiyan, so di naging kaabot. So, di gid sila himo, so out gid sila. So, sa to, bisan og mga batan-on, maluya. Matod pa, and young men will fall into exhaustion. Grabe na kid, makuha na gid sila. Tapos, but those who trust in the Lord, or those who wait unto the Lord, nga naman sa King James Version, those who wait unto the Lord, those who wait upon the Lord, nga sa King James Version, kini NLT man. Di ba kung nag-trust ka, maka-wait ka? Di ba? Kung maka-wait ka, kaya naka-trust ka. So kung nagsalig ka sa Ginoo, maka-wait ka niya. So those who trust in the Lord, wait upon the Lord, will renew their strength. Kung makahulat ka sa Ginoo, makasalig ka sa Ginoo, nga na siya buhaton, na akay madawdaw nga kusog, nga despite nga murag luya na ka, failing na ka, makatindog lang yapon ka. Ingan na siya. So it's a matter of setting our minds towards the promises of the Lord. Because these promises of the Lord, mo na imong i-claim. Maayning mga words ni Lord, kadili na ta magpila, ihapon lang ang imong minutes o maka-endure ba ka. They will soar high on wings like eagles. Lupad sila sa ibabaw sa makuno sa agila. So, bisan og yamok ka katanaw sa uban, but your faith is strong. Your trust in the Lord is so strong. In the sight of the Lord, you are like eagles soaring high despite of the storm. Hingan na siya. Kaya dili tanan mga birds or mga langgam maka-soar high during the storm. Ang eagles, ganahan siya soar high kung mag-storm. But challenge siya kung na-storm. Dili challenge niya kung normal ang weather condition. So na yung mga panahon na yung mga Christians, na yung mga believers, na yung mga anak sa Ginoo, makatawan si Ginoo, that when there are challenges that will come in their lives, the more they are challenged and the more they soar high, closer to God. Matod pa. So, it's up to us how we gonna claim His word, how we gonna respond and act on the commands of the Lord. So they will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Udagan sila o dili kapuyan. So, ingana. That is why this verse, proven and tested nilang Noah, nilang Moses, nga gipasa kag bukid. Dili biya lalim sa kag bukid, hangakon ba kag alang-alang imong strength, alang-alang imong respiratory system, cardiovascular system. Kay cardiovascular system, imong heart condition, respiratory system, ang imong lungs condition. Then imong muscular, structural condition, structural atong bones. Then nervous system, atong mga nerves. So, tanan nga body system na to, dapat naka-normal para when challenges come, we have nothing to fear. Kay fully conditioned man atong body system. Kay atong manggi atiman. Hello? The more pa nga kita duol sa Ginoo.
Okay, so they will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Mulupad man, mudagan man, mulakaw man, wala ka problema. Why? As we wait upon the Lord, as we trust upon the Lord, God will do something great and amazing in our lives because that's the benefit of doing things as God has commanded in His Word. So, why we need to be strong in the Lord? Because we, as human, becomes weak. And we need God's strength, we need God's power to empower us. Okay, let's proceed to the next one. So, okay, this is next slide. In verse 41, Isaiah 41 verse 10, fear not. Nag-encourage sa po si Lord, fear not ay mukadok, for I am with you, kay ubanan, muuban ko ninyo. Be not dismayed, ayog ka dismaya, for I am your God, kay ako ang Diyos. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kaya ka na ito maluyan na ta, luyan na dyan kayo sa nalabi na pagsakit ha. Luyan na dyan ayukan na dyan taon ko, Lord. Didagan, isa kasakit na, tungon ako na nasrabaw ako, nakamanat ako, agoy. So wag po nahintang nga Lord, taga ikong puso. So to fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God, kay akong Diyos. I will strengthen you. Ako tamong ligunon. I will help you. Tabangan tamo. Ako kamong gunitan with my righteous right hand. Ano yung pasalig ni Lord? So if we have these words, when time needed, we can claim. Dili si Lord nga, mayngon nga, unsa mo to nga book, unsa mo to nga chapter, unsa mo to nga verse. ang content sa iyang words, atong maklaim, ug dili ta niya, hasul-hasulon, di ko mutubag ni mo, di ka kadumtong unsa na nga book, unsa na nga chapter, unsa na nga verse. Bisag dili ka kadumtungan, unsa na, basta ang content, ana, importante. Hello? So, isa to, we have to have lots of His words, because these words are needed when crisis come. Unsa ganito nga hayop nga naay i-deposit, di ba? Ang kangaroo banto, kangaroo, kanding, kanang unsa ganina sa Romanan nga fast food. Nasa late term dito nga mo na lang mga meat nga upat ang nalimot ng term sa ito. Upat ang ilang kanan nga, kung gusto mo sila apasay, punto dito sa magkuha. So something nga na, I forgot, sa din nga ulit to, nabot nga tagalupon, dito nga on kung i-treat me. Sa to, nga nang nabot ato, the moment nga ato na nang nadungga na basahan, nga verse, nga word ni Lord, when we claim that, we can have it. Hello? Ato nang madawat. So, di ba, how can you claim if you have no knowledge what to claim? Di ba? Kung saan man yung pag-claim, kung wala kay knowledge sa imo i-claim, kung saan man yung pag-claim. And the good thing about these things is, wala ka ipakita nga valid ID. Your faith, your trust, your courage to claim it before the Lord is an evidence nga diin, valid already. Inga na siya nga kanindo. Muna nga, as we understand the Lord's side and His Word, the more we become closer to Him and the more we become stronger because His Word can give us strength, can give us hope and courage, and give us direction. Maghatag na itong daghang butang nga mahimutang nga favored and blessed and will not bring us down to our defeat. So, encourage niya si Isaiah. Matod pa ang makatawan na pabalilhan ni Lord kang Isaiah. Nga, dili lang sila mahadlok, dili lang sila madismaya. Kaya tabangan ni Lord. In times of battle, there are many kinds of battle in life. The physical battle ka na balatian, the sickness. Emotional battle. Emotionally, lain imong gibati. Nalain ka na sa bana. Wala mga battles in life.
Battles in the mind, you're confused. You don't have the decision sa panaliha. Matod pa sa pulong sa Ginoo, these battles, only God can able to help us to win against those things. That is why we be strong in the Lord. Because si Lord, bagay ang atong bugtong paglaom nga, we can become strong and we can become victorious, not defeated by the attacks of the enemy. Okay, let's proceed to the next slide. So why we need to be strong in the Lord and in the power of His might? Number 2, because we who are strong are to help the weak, spiritually and physically, but not to please ourselves. Ganong kinanglan magligon ta sa Ginoo o sa gahom sa Ginoo, because kita ngaligon. We who are strong, kita ngaligon are to help the weak. Dili man ka katabang sa weak kung ikaw pud weak. Di ka katabang sa luya kung ikaw pud luya. So what kind of weakness nagpasabot? Spiritually weak and physically weak. But when we help them, we are not encouraged by God to please ourselves for helping them. So let's see the scripture on that. Okay. In Romans chapter 15 verse 1 to 2. We who are strong must be considerate of those who are sensitive about things like this. Kita ko nga mga ligon, ang mga ligon ingon pa sa pulong sa Ginoo nga kinahanglan considerate, i-consider pud nato tong mga luya pa, mga huyang pa. Pareha na tuluan ng kinder. Numbers. Pag tudlo nimo sa numbers, dili man na sila tanan makasabot nga mo na ng number 1, number 2, number 3, number 4. So sabton bagid na nga wala mo ipasabot nimo wala na. Ang uban nakasabot diri sa uban di. So ikaw nga taas-taas og paminsa pataas na musabot mo consider ta sa ilaha. So sa we who are strong katong lig-on na katong kabalo na must be considerate of those who are sensitive about these things. We must not just please ourselves. We should help others to do what is right and build them up in the Lord. Kinanglan nga dili ginato ipag-arbo atong kaugalingon kuun sa ta. Because of God man kina siya. Nag-effort lang ta nga malig-on ta, makatabang ta. But we are not encouraged by God to boast ourselves. Ipanginambog na itong kaugalingon. So, kung natin ipanginambog, just boast the Lord, but not anybody, not yourself. So we should help others do what is right. Tabangan itong uban nga buhaton po nila ang matarong aron ma-build up sila, because doing the wicked things can bring us down. It cannot build us. Kung maghimo tag dautan, makahagsa na nato, makapuka na nato. But as we do what is right, it builds up. It builds us. Makatabang nato, makapalig-on nato. So remember nga kanang kung sa pamilya kinahanglan og banag asawa, mother or father, o sa tiil pa mo na tong structure tiil left and right nga kanang sana tiil ingana gihapon na kinahanglan ta sakit sang lig-on nga mutabang nato. Okay, so mo nang structure. So the strong become the structure. Ang lig-on mahimong structure. So we should help others do what is right and build them up in the Lord. Mo nang gihimo ni, mo nang pattern ni Jesus. Helping the people. How Jesus did it. Diba? By teaching the scripture, it helps already the people nga mahibaw-an nila ingana. Diba? Teaching the people is helping already the people to know what is wrong and what is right. And not only helping them, but building them in the spiritual aspect. Kay, daghan mo good effects sa Word of God. Pichong daghan ng effects sa Word of God. Daghan di siya effect. So, if we are receptive to the Word of God, madinagawaton ta sa pulong sino, daghan jud mahitabo sa atong kinabuhi. Atong kusog, atong mindset,
ang atong passion na to, atong affection na to, iyang gina-repair. Di ba ang pulong sa Ginoo, ipasulod sa baba. Going down na siya, antod kung mag-digest na siya, mo contribute na siya sa body part, body system. Wala na equal dayon kung normal ang body system, equal ang distribution. Ang imong mata o imong ilong, imong right arms o left arm, bariya na sila. Gawas na ay mga abnormalities na nahitabo. So let's proceed to the next one. Okay, next slide. Ganina tayo, balik daw ito. So, we who are strong have an obligation. This is ASB. Tanong na itong ASB. We who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak. Kita ngalikon natin obligasyon nga ato kunong pasanon atong bitbiton atong i-bear ang kahuyang sa ban, and do not please ourselves. Dili na to pasigar ba to kagalingon. Let each of us please his neighbor for his good, to build him up. So muna nga magpinabangay jud taon sa atong katabang. Dili kay magpabug-atay ta. Hello. Wala isa to magtinabangay ta, dili magpabug-atay. Oh. So whatever help we have to freely help, voluntary help, humbly help, cheerfully help. So muna ang mga godly ways to help. Kay we can help but not cheerfully. We can help but not humbly. And God knows the motive of our heart, or the kind of heart we have when we are helping. So let's proceed to the next one. So number 3, why we need to be strong in the Lord and in His mighty power. Number 3, because we are not fighting against flesh and blood enemies. Wala man ta nagig-away sa unod ug dugo nga mga kaaway, but against unsa man ang atong pagig-away, pagigbatok against evil rulers, dautan nga mga pangulo. Adi ra ba nato gakakita? Pero through sa Facebook karon makita nato nga kadiba kanang matulog na ani mga demonic, satanic nga mga spirit, makita nato gina-portray na. Hello, di ba? So evil rulers ang atong mga kontra. Authorities of the unseen world, mga otoridad sa dili na tumakita nga kalibutan. Authority to kill, to steal. Oh, di ba? And mighty powers in the dark world, grabe nga gahom di sa gangit-ngit, sa kalibutan sa ngit. Evil spirits in the heavenly places. Mga daotang espiritu sa desta kawanangan na samok. Kawanangan o kapanganuran. Samok ka dyan. Praise God. Naaingana sila. Oh. Naa sila sa tanan ang position, ang areas. Gihawakan na sa evil spirit. Kanginan, katubigan, kayutaan, mga hayop, underground. Ilan ang gihawakan. Oh. Ilan ang gihawakan. And we are here on earth. O sa kuan pasilingan na nato na sila. O siguro nauban nato na sila, wala ta kakita. Muna sa makapilta nga murag ipamugnaw ta, nalibaw tutong balibo, because our body is reacting that there is something alien or strange nga being sa atong palibot. So muna to, we need to be strong in the Lord because the spirit of the enemy is strong. Kuan sila. Strong ang spirit sa enemy. So let's proceed the scripture. So Ephesians 6 verse 12. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world. Mga na, mga otoridad, nagikan sa mga dili na tumakita nga kalibutan. Kaya ba tumakita na ito sa lidang ng mga unbelievable nga mga senaryo. Kita diri itong Dr. Strange. O Dr. Strange, diba? Kuya mag-opera. Niya ana-ana sa farm, makagawas na ka dito, ana-ana dito sa air, sa wind, o sa panaliha. Dili man na katang isip nga, dili na real. Real man na sa spiritual realm. Tinuod man na sa kingdom sa espiritu, sa kingdom sa kaaway. Tinuod na dili man nakatang isip. Tinuod na sa ilang kingdom
naapot sila yung tig-opera. Di ba katunay sa lidapod ng mga upaw sila nga smart kay gapang opera? Di ba na ay mga kuan grupo karon gapang opera sila gapon? Kung naay grupo mag-opera, naagay pa sa Ginoo mag-opera. Decide sa Ginoo. Uto mga gitagaan ni Lord anointing sa healing and deliverance. Wala siya. Yes. It's unbelievable to believe, but that's the reality. As we are claiming that God will do something, doing the surgery work, because God is greater than the best doctor, than the surgeon in this world. The wisdom of the surgeon in this world is coming from God. And God can also do the same, more than greater pa sa mga best surgeon din sa kalibutan. And as we claim it by faith, many people who are suffering that kind of situation will be healed, will be delivered from that. That is why we need to be strong in the Lord in the power of His might, so that we can help people who needs our help. And our capital is our faith, our obedience, our humility before the Lord. We did not study for how many years in the School of Medicine, doing the master's degree to become more expert on doing that. Ours is just to study His Word, believe in His Word, and claim His Word. And it will take effect. By faith, all things become possible. So we need to be strong in the Lord, because as we are strong in the Lord, the effectivity of His power will take effect as we apply it, as we claim it. Amen. So inanaragin na siya. So, if we doubt, it will not take effect. Kay mura siya kadang ko nagbisita may sa 1 week or 2 weeks ago dito sa Polymedic. Ay isa ka pasyente, kay tuluman to magibisitaan. Isa ka pasyente is ikuan man gid ang iyang injection sana kining ang etambal ug iyang tanan dito na siyang dugo ipasupay. So dili mo take effect ang etambal kung dili gid tumakon ng dugo o sa nang ugat. So maglisod na so taas sa kang dagong aniha. Baga patit nga dagong. Sa dito bi. Kabira to pastoral duha ato. Taas sige sakit jud sa ang pasyente niwang kisanan luya kaysa natugsukon kapag gait nga dagong katulo pa jud niya sa di pa man kay makuan kay dili man pwede dili tutiwason kay saan man pagdaloy sa tambal o sa iyang dextrose o sa padiha. So isa mangita kog lain nga kag sa senior nako na expert ani. So ingat to wala din ko kabalo kanila ko na kay ato pa mis lain nga room pag manamog ampo. So inga na nga ay mga evil spirits na authority nila nga mo patide sa mutago sa ugat para nga dili magud ipabagtik ang ugat o ipabagtik ang dugo, ipagahi ang ugat, ipabagtik ang dugo, ipag-manipulate kay para patnyo na gid nila ang patient. And by commanding that evil spirit to stop doing it, there is a miracle. So we need to be strong in the Lord to claim His promises, His words. And as we claim it by faith, God is glorified and you are able to help those who are attacked by the enemy. So any one of us, not only the pastors, as long as our faith grows, it can really help. Pwede na tang dili ta manawag o pastor because exercising all these words can take effect to anyone who does it. Yes, dili naman ang pastor, kita mang tanan na. Hello. So let's proceed to the next one. So therefore, put on every piece of God's armor. So muna, ang matag kaymanan, ang tanan jud matag usa sa mga armadura sa Ginoo. Put on ato nang isulot, ato nang batunan. Dili nato na ibiyaan, dili nato na ibilin. Put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in the time of evil. In the time of evil, during the time of battle. So na time of battle, na time of battle. But before the battle na dapat naka-prepare na ta. Diba? Para sa mga polis o sundalo. Dili pa sabot nga ana na sila magbutang sa ilang armas kung na anay battle. But permi na nakatakin na ilang armas. In time of battle, ilan na nagwaon, ilan na i-ready.
So then after the battle, you will be standing firm. Kay human sa battle, kung imo na gibuhat, human sa battle, makabarog yapon ka nga firm nga ligon nga, wala na hitabo nimo. So, ingan na. So these words are not given to the pastors only, to the apostles only. This is for everybody around this world. Kini nga pulong, dili raman sa mga pastors, tanan man ni. Hello? Tanan ni, kitang tanan pwede. Kitang tanan giingnan ani. O kitang tanan dapat mo aplikar ani. Kitang tanan nakaklaim ani. So kung strong na pa ni Lord, nga na, di ta magtao claim sa iyong words. So then after the battle, you will be still standing firm. Kayo man sa battle, makabarog yapon mo nga ligon. Nga naman, dili mo ka defeated. Victorious man ka, you have the strength to resist the enemy. Oh. But those who are not guided by the Spirit of the Lord, those who are doubting, instead of resisting the enemy, they are insisting of their doubts and fears. Diba? So which side do we have? Do we are? Resisting the enemy or insisting our fear and our negative thoughts and negative feelings? I-insist kita nga, di lagi ka, hadlok lagi ko, i-insist ka nga, hadlok ka. Ang uban ka, resist, di chud, mo ang pag-battle ta. So nga na, the statement in our mouth determines our faith, our maturity before the Lord. Hello? Our statements, maka-determine, unsa na bata, ligo na bata, nag-mature na bata, strong na batas Ginoo. So to be strong in the Lord and in His mighty power. Because if we are strong in the Lord, we will not be defeated. We are always victorious and we can help others. We can help many people. Dili na kita angay tabangan, kita na mo tabang. Amen. In many aspects. So let's proceed to the next one. So, the armor of God, belt of truth, kinanglan nakabakos ang truth. Bakos kinato permi, ayaw hugai. Ayaw gid ihugga ang truth. Ibakos kina permi, stand your ground. Barog mo sa inyong gibarugan. Putting on the belt of truth and the body armor of God's righteousness. So duha ni siya. The belt of truth, ang bakos sa kamato, ibakos kina dili ang bakak. Unsa man ang truth? Ang truth, i-claim na nimo pardon sa Ginoo. Di na ka magyam-yam kung sa yam-yam mo nimo, sa titawgo nimo. Mo-claim lang ka sa truth, sa word of God. Hello? Ang truth is anytime nimo i-claim. Pero ang lies, na ay oras imong tulungan nun. Nga nang oras sa imo nang yam-yamon. Kaya kung dili ka mo yam-yam, kabuang ka, kaya naka-disobey ka. Di ba? Wala ang lies. Walang bakak. Ang truth, anytime ni mo i-claim. Wala kay tulungan nun. Inusan ni mo na basahon. Basta kay anytime gusto ka mabasa, pwede. Anytime gusto ka mag-pray, kay need ma-pray. Pero ang bakak, na itulungan nun, kinan ang rasa imo nang tumanon. Kaya kung dili, na delikado ka. Did you understand the difference? Ano na siya? Wala taging nangad ka. Kanang orasa mo na, mubasahon ka na orasa, gi-control ta, gi-manipulate ta. We are free. What words? We are to feed. Tingnan na siya. So, belt of truth. Ibarugan siya na to. Ibakos na tong truth nga na ta, ang pulong sa Ginoo. Daghantang pulong sa Ginoo. Dili kay atong gisaya, ang atong gibarugan. Ang atong katong unsa ta to libritos nga naa dito ang mga tuluan nun. Hello. Kadumdum ko atong isa sa ito naman na cancer ang bata. Pila edad ato 3 years old or 2 years old. And then gipadala ko sa Ginoo. They have business. Ang sila. And then mo to nagwali ko dito, nagampok ko dito. Nagisgot ko sa mga pulong sa Ginoo. Sa unsay do's and don'ts. Wala yung papa sa bata, ang mamarag bata. Pagkataod-taod igo ko na huwag-ampo sa mamag bata. Iabot ang papa.
Kunya, napa ko na share to. Gisurrender niya ang mga items, pating daghana. Naa dito, basahon dito. Basahon niya dito, munang orasa yang basahon. Muna sa litukon. Naa dito ang mga items nga. Surrender niya fully. Iyang isa pastora ako niya. Salamat sa Ginoo, cancer patient ang anak na waligan. So, ingan na. Kaya palagi sa kung doktor, kung walian na, di na ka mabalik. Nagkuplano mo basita ito, pero sa busy naman punta. So, ingat to. Salamat sa Ginoo. Nga naman, as we claim the Word of God, as we believe the Word of God, and as we do and apply His words, you can see the result. Sa bago po ko sa Ginoo ko, mag-lay hands ko, ang ako bang kung una-una nga, kaya di pala kita kasabot. Paglihas na ko nga, ang Ginoo, dili nga na, maglihas na ka, let God will do His part. Ay, naguna-una, lihas lang, ampo lang. Kita, instrumento raman ta. Kaya mura ba og kanang syringe lang ka kana bang i-inject. Ang wala may pulos ng syringe kung wala to'y medisina. Di ba? Wala to pulos ang syringe katong naidagom. Sa Bisaya anang syringe. Oh. Ang kwan ato, ang tambal man nga nasulod. Instrumento ra to. So, kita instrumento ra ta. Ang power ni Lord mo utoy mamuhat. So, do not think of other mga huna-huna nga di maayo. After praying, allow God to move. Ay, wala tanong sa imong kakondo ni Lord nga, si pamuhat na Lord, dili nga na. Let God will move. Pero mo lagi, providing ang relationship ni Lord, nindot jud kay sanan. The close intimacy with you and God. Ana siya importante. Because kung close na tada sa Ginoo, na atay saktong relationship na equality time, o dito na equality result po sa atong mga gipang-claim niya. Amen. Tingnan na lagi na siya. We spend quality time, tanan-tanan nag-exilta, quality ang result. Ana lagi na siya. Let's proceed to the next one. So, breastplate of righteousness, sa to, and the body armor of God's righteousness. Ang pagkamatarong sa Diyos, isulot. Wala kay gibuhat nga dautan, ang righteousness. Di ba mo kabantay? Kung magbuhat tag matarong, hunahuna na to sakto, atong ipati sakto, atong binuhatan matarong, dili gina siya makababag sa gahong sa Ginoo makaflow. Hunahuna na to dautan, pabati na to dautan, binuhatan dautan, magampo dadas dautan, magampo ta sa mag-cast out ng dautan spirito, di na siya take effect. Malikon ako. Hunahuna na to dautan, pabati na to dautan, binuhatan na to dautan, mag-cast out ng evil spirit, dautan ng espiritu, puting effect ba? Hag-as ba? Oh, ayan sa uy, kauban rata. So to, put on the belt of truth and the body armor of God's righteousness. Katong breastplate of righteousness, in the King James Version. Breastplate of righteousness. Isulot. Ibutang diri ang pagkamatarong. Matarong imong kasing-kasing. Hello? Tingnan na siya. Mana nga? Tarong po mo kasing-kasing. Huwag kayo pagduwa-duwa that God will do something. Because your right relationship with the Lord is the tool that the righteousness of God will take effect. Let's proceed to the next one. So, shoes on your feet bring the gospel of peace. Nga, ang atong sapatos, matod pa, nga magdala sa ebanghelyo sa kalinaw, kadait. Di kay mo adto ta, magdala ta, kay magdebate ta. Ali, kay adto ta, magkikidebate ta dito, kay mawawaan na to kinsay bright, kinsay maayos is Bible. Kung muna tong purpose, sa to dili man, peace ang result, anak, kagubot man, walang uban magsumbagay. Wala man naghimo ni Jesus. Iyang gidala ang gospel of peace para ang tao na ay peace and they will enjoy that peace. So,
and shoes for your feet. Kinanglan magsapatos mo sa inyong tiil, matod pa. Having put on the readiness given by the gospel of peace. Ready ta mag-preach sa gospel of peace. I-share na to. So muna, na gusto ni Lord nga ato nang i-share para many can know it, many can have the benefits. Sa ito ni Kapitan Gabi, balik-balikon jud na ko ni i-share gid ninyo ang Facebook page sa Barangay Kauswagan Kapitan Janjan Lim. Kung i-share na to ang Facebook page, i-share na to ang Word of God, the Bible, the Gospel of Truth, the Gospel of Peace. Hello? Muna nga, di ba, karon na si Mana, wala ko kaputos akong wali atong Domingo kay di man ako ka-download. First time na akong tulugin ako ka message at duman ka Domingo sa prayer meeting. Di na ako ka-download. So di ka download, di na ako maputol. Tumakuan kay para ma-share tong shortcut ra nga iputol. Naghinamala ganina sa wali ganina sa dawn prayer. I-try na ko download, na-download. So nga na siya. Na-share na to ang Word of God. Dili itong sige TikTok kapag kay kiay nga murag baligya kag last, ga-promote kag last. Hello? So God knows what is our action, what is our response sa iyang word. Let's proceed to the next one. And then, letter T. Shield of faith to stop the fiery arrows of the evil. Kinanglan ang taming. Shield of faith. Naatay wala kay pagduha-duha. Kaya nga to stop the fiery arrows, di ba? Na ilabog nga nagdilaab na arrow. Sayaw sa itong huna-huna para magduha-duha ka. Na ay ilabay niya nga mga ilabay nga words, makadungog kag words nga maka-discourage mo nga fiery arrows daw nagsiga nga arrow, bangkaw. Ilabay sa imong huna-huna, ilabay nimo ikaw aron kuan ka, ma-discourage ka, mag-doubt ka, mahadlok ka. So yung ni Lord, na akay shield of faith na ang imong pagtuo 100% because our faith is like shield. Diba sa pandemic, face shield, face mask, katong PPE, kato, protection, sa pato sa to, itong PPE, protection lagi katong garment, kato sa nina, grabe luik kaysa abot kas balik kakasulod diretso kay paligo pa ka, isprayhan pa ka, tubig, sabon pa nimo, isanitize pa ka, grabe jud kay sinin. Pero ang uban, wala na nag-apply ato. Sa to, shield of faith. By believing that God is the protector from all viruses, from all severe viruses. Hello? So yun na, kung dako na itong pagtuo, so the way we need to be strong in the Lord, para ma-strengthen na itong faith, para dili na ito mabiktima sa kaaway. Nga, kubag-kubagan ta, mataranta ta, di ta nagkaon, wala tayo guidance, wala na tayo direction, kaya nahadlok na tayo, duha na ta. Nakinangnan pa tag-comfort, kasigun ta para mas stable ang itong faith o atong mind. Instead that, kita na yung magpa-stable sa faith, sa uban, sa courage, sa uban, sa emotionally, mentally, and spiritually sa uban. So, ingan ang nindot diha ang result kung why God want us to be strong in the Lord. Kaya mga strong mo utoy mo sa weak. Mo'y mo handle sa weak, mo'y mo guide sa weak nga dili na sila weak, dili na sila mag-iwik-iwik. Let's proceed to the next one. So helmet of salvation. Sa nganong dampon gani sa taga LTO, LTRB, nga motor nga wala helmet for the safe man na sa pagbiyahe. Na kung ma-disgrasya, matumba man dyan na, proteksyon na ng ulo. Kay delikado man guning ulo, kay maumanitanan na amatanan sa ulo ang pagpadagan sa body parts. So at least nga dili ra mauntog sa siminto o sa diha, ma-protect ang ulo. So helmet of salvation, kalo sa kaluwasan.
Nga butang na to sa tunaw na ang kaluwasan gikas Ginoo, luwas ka o luwason ka sa Ginoo gikan sa kamot sa kaaway. Amen. It's a matter of claiming this word, this verse. So na nga isa na sa ko memory verse. Oh. Kining the armor of God sa Ephesians chapter 6. So to put on the helmet of salvation, put on salvation as your helmet, and take the sword of the Spirit. Ang espada sa Espiritu Santo. Pila ka years, mga 90s pa to. Mga middle sa 1990s na ay nagdemon possess. Ilabtan sa Encanto. And then, grabe po to, permitting man to siya. Mag-permitting pa tomato sa dayon. Ikapi si Pastor Matt o sa iyang sanina. Ito man tong short pant, then katong iyang violet nga pen shop to, hinatay sing igagaw nga siman. Niisaka na ko nung una. Pagsaka nito, nagwald ng demon possess. Siya nga nung nisaka naman to kalit si Pastor Matt, walahi ko ko. Ano nisaka man to si Pastor Matt, huwag man nananghit. So wala pa man sila kaabot o masimbahan. Ang grabe demonyo, no? Grabe na ipower ang demonyo. Mukhapi siya. Mupirate siya. So wala pa may kaabot. Forget nga na, naguna na, nagkapi na. So pag-abot na mo sa cast out ako. Akong gigamit. By the sword of the Spirit, giduslak na ka in the name of Jesus. Pag yun ako, by the sword of the giduslak, kana ba itong giduslak na, nakahanagid siya. Mudeng to nga, nanggawas ang pating daghanang langaw dahil lagong. Basta ingana may gani, grabe ka unclean, di po ko ipakaon ni Lord. Na yung mga deliverance nga, di ko ipakaon ni Lord. Na uban kay dili sa kagiluod, dili isdi po kagangana. Di ba kung sa kalibutan, kung na ay battle, ipakaon ka kay para na kay energy. Pero ang energy kikas Ginoo is not through eating food, but through your faith. I-energize ka. Di ba si Moses 40 days and 40 nights, may kaon? Wala tubig ganito. But the spiritual food is greater than the physical food. Many times ko naka-experience wala pa ko nakapasting 40 days o ipapasting ko 40 days o grabe na po ng anointing. Hallelujah. Pray ko, Lord. Isa ko magbuot-buot ka nagpasting kay gusto nung kumulib. Lapo sa itong anointing. Ito di isa ko gusto na. Amen. Hello. Praise God. So ito isuot ang helmet sa kaluwasan and the sword of the Spirit. Muna nga during sa deliverance session, ay sa Frozen Kingdom na siya. Makita na ice, ibutang na sa naana sa murag lungon nga ice, i-frozen na. So, gigamit ako. By the sword of the Spirit, first, dugmukon. And by the fire of the Spirit, i-melt. Kasi besides sa melt, tunawon, pinaagi sa kalay sa Santo ang ice. And the sword of the Spirit is mo first. So, ipauna na ko first para either anang duha, aron maka-breakthrough na siya. Hantod, makita na mo, nag-flow na gid siya. So, nga na siya sa agabiya po nila. Murag, kung paminawan may sa wala pa kaayon nakabutan ng alibay sa mga buang na gina sila. In the realm of the Spirit, that's very far to understand. Layo na siya sabton sa wala pa ka abot ana. Oh. Di ba? Kanya butuot na salida kanang mga away-away, pinsing-pinsing katong masa kanang mga salida kanang mga power gani. Dili ka na, ay, sarang Pinoy kay, uwi kayo. O nagay po na, ikantad sa tinuod na nga, mga diwata, ikanto. Kanang mga international nga salida, tinuod mo na, dili mo nakatang isip. They are true. So, nga nagipon mo na ang binabattle na to. Nga na siya. So, the sword of the Spirit, isa na nga armor. Let's proceed to the next one. Okay. In Isaiah 59 verse 17, he put on righteousness as his breastplate, and the helmet of salvation on his head. He put on the garments of vengeance and wrapped himself in
And zeal as in kluk. Gibutang kuno ang pagkamatarong isip iyang kanang depensa diri sa dughan. Pursuit of righteousness. So nakita na to Old Testament ug sa Ephesians, sa Isaiah 59 verse 17 ug Ephesians, halos pareha sila. Hello. And the helmet of salvation on his head. Ato nga nga we are saved. Because the Savior is with us. And if the Savior is with us and we are saved, we can also save those who need salvation. Maluwas sila sa kamot sa kaaway. Maluwas sila sa dito sa Nebo Kingdom. Ang Nebo Kingdom is mo ng cliff or bungaw. Isa dalon dito. Isa dito sa bottomless pit, itom na dyan kaysanan. O sa volcanic kingdom, o sa frozen kingdom, o sa water kingdom. Ingan na siya. So to, he put on the garments of vengeance. Iyang gibutang ang bisi sa pagpanimalus. And wrapped himself in a zeal as in a cloak. Atol pa. Let's proceed to the next verse on that. Okay. The armor of God, the sword of the Spirit is the word of God. Atol pa. Put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the word of God. Ephesians 6:17. Sumuli gina, the word of God ato dyan ang i-claim. We have to be knowledgeable of the word of God. Because as we are knowledgeable of the word of God, we will know how to apply it. Ang pulong sa Ginoo is greater than medicine. Nga naman, sa medisina, kung hilanat, paracetamol, gina siya, kung ubo, mo rin itong mga kuan, sa bana, labunti, buton, o ubak, salbutamol, sa bana. Ang pulong sa all in one. So if we are strong in the word of God is applicable in all situations. In all kinds of sickness and diseases, in all circumstances. So if we are strong in the Lord, dili na ta makawatan to medicine nga dagko kay tag magastos medicine tambal sa maintenance. So to i-maintain imong faith and trust and hope and courage into the Lord. Maintain to worship the Lord, maintain to praise unto the Lord, maintain to pray unto the Lord. All these things as we maintain them, we are free from maintaining medication sa atong physical aspect. Buying medicines that can ruin our kidneys, that damage our kidneys. This medicine coming from the Lord, it can rebuild, repair, restore the body system into normal. Amen. That's the reality. As we believe, it really come to pass. Let's proceed to the next one. So pray in the Spirit at all times. Mag-ampot sa Espiritu sa tanang panahon. Muna nga, i-practice na ito atong kaugalingon mag-pray. During the time of prayer meeting, ginapaanta, why we pray, how to pray, why we need to pray. Because prayer is another tool or armor that we can become victorious. So pray in the Spirit at all times and on every occasion. Mag-ampot ka kanunay sa tanang panahon. Sa tanang okasyon. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Kinanglan ko alert to ta. Kung na-ikon, need to pray. Mabito itong pag-post, isang motorcycle accident nga, post na sa bukid na akong anak sa akong ikagaw. Domingo to siya. Mga alas 3, nakita na ko sa akong wall nga, iyang anak na-accident. Automatic din ko nag-pray. Nga ikaw mag-intervene mo na. So nag-pray na ko. So ato pa sa tambal pa na anak kay medication, na kay first aid, imong prayer. So hangtod na nadala mo to sa ospital, ato pa naman nagdala na sa ospital to siya. Pero private hospital wala kay siya giatiman lang to gi-forward diri sa provincial. Ang sa provincial lang kabisita nako. Pag ato nako dito kay daghan man. Balik man gyapon ni diri dahil sa daghan pa jud kinahanglan operahan. Salamat sa Ginoo. Pag ato nako, kaya di siya kasulti. Di siya kasulti kay may diferensya. Di kaliho. So salamat tuman sa pray. Katulog man to sa pag ato nako. Pagkaugma, paggabi na, makasulti na siya. Why? Ito, our prayer, our declaration, when we are close to the Lord, when our relationship is right with the Lord, there is also favor. Honor the Lord ng atong prayer.
Motong paspas ang iyang hiling. Nakagawa siya. Motong pagkatong-gatong bago na pag motor accident na to, na severe gihapon. Oh. Pag ingon sa dito sa GC, nag-pray na ko. Sa to, first aid. Hangtod nakabisita ta. So kaduha ra ta kabisita. Pero salamat isa to, opera ng ulo, operahan. Wala na bigay act ng declaration nga i-restore ni Lord ang mga fractured nga bones. Ang mga blood clots, ang sabad na diha, ang nerves, ang muscles, i-align ni Lord. Salamat si Ginoo. Wala na opera. I-discharge na. Ato na itong ma-discharge. Unsa pagka-discharge? Kuratan kayo sila sa ilang bill. 1.2. Oh. Magawas tayo. Nagmagawas kay. Alam mo gawas pa kay. Ibaya dito. So yun ako. At least ang atong problema, dili na sa health, financial ng problema. Dili na sa iyong health. Dili na sa iyong condition sa iyong lawas. Kaya na okay ng condition. Dili 100% kay kanagwan. At least nga nakagawas sa ICU, nakagawas sa SIM, nakagawas sa balay. Kaya na ay gradual na healing at basta kay namuhat din ang Ginoo. Because of our prayer. Kaya nga naman, naan dyan naghilabot. Naagig witchcraft. Naan dyan, careful tamo at tuatog lang dapit. Nga wala tayo protection ni Lord. We enjoy walking, running, sana swimming sa mga lain-lain dapit. Without knowing nga, isundan na dito, dili mo na ito, mo ito'y magkuhan. Mo maghatag na ito ka, sana kanang kadautan, kalautan. Sundan siya, dili mo na ito babae, nga witchcraft. Encantada. Na-trace man sa vision. So, then, i-cast out na ito. Stop ang iyang pag-torment, stop ang iyang activities sa mga lawas. Umuot nga na healing na hitabo. Ito, sa Matthew chapter 10, verse 1, Jesus gathered his 12 disciples and gave them authority to cast out evil spirit and to heal all kinds of sicknesses and diseases. Kung mag-cast out ng evil spirit mo na nag-attack, nag-cause sa sickness and diseases, kung mag-cast out na healing. So, dili ka basta-basta makakast out kung wala kay faith, wala kay strong faith, wala kay strong relationship sa ilo, kay magduha-duha man ka, padlock man ka. Sari mabati na nimong kabugnawon nga manggibawt nimong balibo ang imong tingkoy mura nagmamuhan. Oh, kung makadlok ka kadaganon ka, how can you help the victim if ikaw mismo wala pa nimo nakita na feel na nimo nahadlok na kanang libawt ng balibo. So ingay na, we have to be strong in the Lord so that we can be a great help to other people who needs our help, who needs our service. So stay alert and be persistent in your prayers. Persistent. Nga nadyo kay tumong. Nga, maayo gid siya. So nag-ingon siya ko, ayaw na dili pa ko aniglaing mananambal. Ayaw dili pa ko anig mananambal nga bisik-bisikan na po niglanaw. Kung sa di pa inom og lana. Hello? Kaya madugay taghuman anak. Luoy kang pasyente. Hallelujah. Let's proceed to the next one. Okay. Why we need to be strong in the Lord and empower His might? Number 3 or number 4. Because we need to survive during the testing through fire. Kinanglan malig-on pa si Ginoo kay na ay testing ni Lord, na ay test ni Lord through fire. In Isaiah chapter 33 verse 14. The sinners in Jerusalem shake with fear. Ang makasala sa Jerusalem, nangurog siya sa hadlok. Terror seizes the godless. Ang kalisang ogoy na kuan sa mga walay Diyos ng mga tao, mga dautan. Who can live with this devouring fire? Ingon sila. Kinsa may mabuhi aning nagdilaab nga kalayo. They cry, naghilak sila. Who can survive this all-consuming fire? Okay. Di ba? Ang makalahutay kung sunog-sunog ang mga bakal. Diba? But the wood, the hay, ang wood, ang kahoy, ang hay, ang hay, dagami. Dagami. Kabalo ko si dagami. Kanang mga leaves sa mga rice. Kung sunugon, dali na siya kinamasunog. Dali na siya kinam. Pero ang bakal, dili na basta masunog. Mainit lang siya. Mainit pero hindi siya masunog. So what does it mean? Why we arrived in that situation? Panahon nga na pagsulay sa itong nga gisunog ta sa pagsulay. Nga wala ka na unsa. Pero nainit ka sa istorya.
apan nagpabilin kang the same after all. It means you are that strong. You are not a wood in the spiritual aspect where you are not like hay, but you are like iron. Nainit ka, pan the same lang gihapon ka, wa ka natunaw. Wa natunaw mong pagpangalagad, pagdayeg, pagsimpa, pagampog at Ginoo. Hello, ingana na siya. That is why testing can identify our status, what we are now, who we are, and how strong we are, or how big we are. Siya kung sa may kinsa kalahok tayo ani nga nagdilaab nga kalay nga gipadangat ni Lord. Let's proceed to the next one. Ang say sulod na side. So Isaiah 33 verse 15 kay ganina man to 14. Those who are honest and fair. Kana. Ang mga honest and fair katong mga tarong dili ka pamakak nga para lang dali rin ka makak para i-depensa lang kaugalingon. Kinsa ko na maka-survive sa devouring the consuming fire of God ngayong testing? Ang mga honest and fair who refuse to profit by fraud. Nga dili gyud gusto nga ginansya, makabaton o panalangin pinagi sa panglimbong. Naman narabanas kalibutan karon. Nanggiaway na, kanibali na, tungkol sa milyon, sa malitang pera. Who can stay far from bribes? Katong dili kuno magpa-bribe, dili magpasuhol og kwarta. Dili after og kwarta. Mao kuno na makasurvive. Who refuse to listen those who plot murder. Katong dili maminaw ato nagplano mo patay. Who shut their eyes to all enticement to do wrong. Katong upiyong na lang karon dili madani nga makahimog dautan. So makasurvive kuno katong naglikay sa tanang matang sa dautan. So sa pasabutan na, the more we do good, the more we are stronger and we cannot be easily be defeated. We cannot be easily be consumed by fire. Dili masunog sa kalayo. Mainit lang ta. Pero human, normal gihapon, babalik sa normal. Di ta ma-deform. Amen. But it can make us stronger. So nga na, but that is why God allow us to be tested for us to know ourselves. Wala na, nagitay testimony, natay testimonials. Kana pong testimonial, wala, dili na testiwali. Pero di tamalangan. Shortcut. Hello, kung humana ni mo gi-testify, na to balik ka. Hello. So kinsay magka-survive katurang naghimog matarong. Wala nag-apil-apil sa dautan. Wala ni apil-apil panagsa. Kaya kung apil-apil tag panagsa mo rato na gamay nga kuan nga makapalanay na to. So magkinaunsa kang kalibutan mo tintal ginato sa paghimog dautan. Pag-join sa dautan. But our decision is so much important. And remember, we can only have right decision after knowing the truth and the evil one. So muna nga, we have to be present in times that there is teaching, there is preaching, kay mo na panayin nga gitudluan ta. Kay during sa time sa test, we can able to pass because we are already encounter that kind of word nga diin mo to itong ikling mo itest kung itesta ni Lord. Let's proceed to the next one. These are the ones who will dwell on high. Kadto sila ang makapuyo sa ibabaw. I-level up ni Lord, ipataas ni Lord. The rocks of the mountains will be their fortress. Grabe. So kung ingana no kuno ta kung testingan ta, murag tag nakasakay sa elevator, ipataas ta ni Lord. Pero ang uban, nangasunog na, nanguot-ut na. Sa to, these are the ones, kita man, kato ganina, these are the ones who will dwell on high, makapuyo sa ibabaw. The rocks of the mountains will be their fortresses. Ang mga bato sa kabukiran mo ay ilang tipiganan. Food will be supplied to them. Ang pagkaon, isupply lang nila. Hapdan ra sila ni Lord. God will provide for reaching there. It's God who put them there. And they will have water in abundance. Grabe. Si Lord ay mag-supply tanan kay food and water, supply na protection also. I-elevate ni Lord, pa-elevate ni Lord kung dili ta mag-apil-apil sa mga kabuang sa mga buang-buang ng kalibutan. So na mga testingan tag mga buang-buang kung apil pa ta mabuang.
sa ilang gikabuangan. Hello. As we say no, God is glorified. Not only God is glorified, we are strengthened and we are elevated by God. God will bring us up to the mountains. And there God will feed us. God will provide us. Dili itong ilang kwarta. Saan ako multi-millions yun? Sige na, okay na. Oh, it's up to us. What's our choice? Hello. So we have to be careful in all ng mga encounter na to because it's just test. It's just a test from the Lord. Wala ito after the test, we can taste the power, the protection, the miracles from God. Kuman sa test, T-E-S-T, makataste ta, T-E-S-T-E, makataste ta sa amazing provision ni Lord, amazing ways ni Lord. Kalipayon ta, victorious ta. Dili ta guilty. Taas noo kahit kanino tayo kapag na-obey natin si Lord. Dili ta mo walk out. Mangdamay nga mong walk out. Halina kayo. Alis na tayo. So, ingan na. Ang test ni Lord, grabe sa akin. But it determines our future, our strength, our maturity, our wisdom, our knowledge and understanding of the Word of God. So, if we are up to nga, sila nagpakatawa, the Word of God is not for comedian people. It's not to make comedy, but it's to make everybody to become mature, wise, strong, empowered, strengthened. Amen. Hallelujah. Oh, glory to God in the highest. Let's pray. Praise be to Jesus Christ of Nazareth, the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you, Lord, for encouraging us to become strong in you and in your power so that we can become victorious. We can become empowered. We can help others. And it's not we who will seek help from others, but we are able to help others. Thank you, Lord, that you will make us more hunger of your words, more receptive of your words, more na mag-crave sa mong word so that we can learn a lot, we are empowered, we are strengthened, and we can testify the good things and great things that you have done in our lives through your words. Salamat sa tanan, bless us all together, and bless everyone watching that your words will not become, hallelujah, wasted, O Lord, in Jesus' mighty name.